Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Happy New Year nga pala sa ating lahat. Sana ay maging maganda yung taon na to para sa atin. Ayun nga, sa video na to ay gagawa tayo ng prediction para sa chapter 1004 ng One Piece. Medyo matagal nating aantayin ang chapter. Ano kaya ang mga posibleng mangyari sa paparating na chapter? Samahan nyo akong alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Marami nga tayong nakita at nalaman sa nagdaang chapter. Natapos na din ang flashback ng isa sa mga pinakamagiting at mabait na karakter sa One Piece na ito nga si Kuma. Nakita din natin kung paano nagkabate si Vegapunk at si Bonnie. Nasabi din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sakit itong si Genie at si Bonnie na kagagawan nga nitong Gorosei na si Saturn. Nalaman din natin na itong powers ni Bonnie ay galing nga sa powers ni Saturn dahil sa pag-experiment nga nitong Gorosei nung baby nga si Bonnie. At ang pinaka-highlight nga ng nakaraang chapter ay itong pagdating ni Kuma para iligtas si Bonnie at para labanan nga itong Gorosei na si Saturn. Ito na yung pagkakataon para makabawi si Kuma sa lahat ng ginawa nitong si Saturn sa pamilya niya. At sabi nga ni Vegapunk na ito din yung dahilan kaya nagsakripisyo si Kuma ng buhay nito. Kaya talagang babawi si Kuma kay Saturn. Yan ang mga nangyari sa nakaraang mga chapter na dumaan. Ngayon kaya, ano ang mga pwedeng mangyari? Alamin natin. Dahil nga tapos na ang flashback ni Kuma ay nabalik na sa Egged Island ang kwento. At nakita naman natin na nagkakagulo pa din sa isla. At neto nga lang ay dumating na si Kuma para sumali sa gera na mukhang ililigtas nga si Bonnie. At syempre dahil may mangyayaring kaguluhan sa Egged Island ay malamang yan, alam na nitong nilalang na to, ang kaganapan sa isla. Ito nga ay si Big News Morgans. Bakit ko nga ba nabanggit si Morgan? Simple lang, dahil 'di ba malaking event o kaganapan yung mangyayari. Kailangan makita ng buong mundo yung balita tungkol nga dito sa nangyayaring gera sa Egged Island. At itong gera na to ay isang top secret na mission ng Marine at hindi na pwede yan kay Morgans. Kilala natin yan na kapag gusto niyang ikalat sa buong mundo yung dapat malaman ng mga tao, ikakalat niya yan. Di ba siya din yung dahilan kung bakit kumalat nga yung wanted poster ni Luffy na nasa Gear 5 at ikinagalit nga ng mga Gorosei. At iyan yung pakay ni Morgan sa Egged Island. Naalala niyo ba yung nasabi sa mga nagdaang chapter na yung mangyayari sa Egged Island ay ito yung magpapagulat sa buong mundo. Kaya si Morgans ang magkakalat niyan na hindi lang yung gera sa isla ang ibabalita niyan, kundi yung pagtatangka ng Marines at ng world government na patayin itong pinakamatalinong tao sa buong mundo na si Vegapunk. At ang gagawin niyang bida dito ay itong pirata na si Luffy. Dahil pwedeng mangyari, sasabihin ni Morgan na pinigilan ni Luffy itong mga Marines na patayin si Vegapunk at mabago yung tingin ng mga tao kay Luffy na isang pirata, na yan ang gusto ni Morgans na maging headline nung balita niya. At asarin na naman yung world government. Saka pag dumating na sila Morgan sa Egged Island ay may reunion na naman na magaganap. Dahil 'di ba nandun si Bibi at itong si Bibi may alam yan sa nangyari sa Marijoa at sa pagiging inosente ni Sabo na pwede niyang maikwento kay Luffy kapag nakaalis na sila sa Egged Island. Sa nakaraang chapter nga ay nakita natin doon yung sagutan nila Bonnie at Saturn. Na-reveal pa nga doon na itong si Saturn ang dahilan kung bakit nagkasakit sila Bonnie at Genie at bakit nagkaroon ng powers si Bonnie. At lahat nga ng nasa paligid ng dalawa ay narinig nga yung mga na-reveal patungkol kay Bonnie. Kasama na dito itong admiral na si Kizaru na alam natin na nagkaroon din ng banding dito kay Kuma at Bonnie. Alam ni Kizaru yung ugali nitong si Bonnie at Kuma na mabait yung dalawa. At syempre alam ni Kizaru yung kwento patungkol sa Sun God na si Nika. Sumali pa nga siya doon sa sayaw nila Kuma. Malamang na dahil doon sa mga pinagsasasabi ni Saturn ay baka mabago nito yung isip ni Kizaru na ang alam nga nito ay justisya at makatao yung pinagagagawa nila. Pero may lihim din pala yung mga nasa taas nito, lalo na yung masamang ginawa ni Saturn sa pamilya ni Kuma. Marami na ang teori na nagkaalat na itong si Kizaru nga daw ang isa sa mga marine officer na titiwalag din dahil nga sa mga kalokohan na gawain ng world government at ng Gorosei. Posible yan na baka ma-realize na talaga ni Kizaru na teka, hindi tama yung mga nangyayari na ganun pala yung ginawa ni Saturn kay Kuma at Bonnie. Meron pa akong idadagdag patungkol dyan sa nangyaring scene kay Bonnie at Saturn na itong ang si Saturn habang kausap si Bonnie ay napansin nito na itong latang-lata na si Luffy ay biglang nagkaroon ng maraming pagkain at nagbabawi na ng lakas. At nang makita nito si Luffy na ganon, medyo kinabahan si Saturn dahil kapag lumakas si Luffy, yari siya. At sa kung sino yung nagdala ng pagkain, napatanong din ako at syempre lalo na kayo mga katambay na sino kaya yung nagdala ng pagkain kay Luffy na hindi napansin
pagkain ni Saturn. May mga nakita ako na theory na itong si Kizaru daw dahil sabi ko nga baka bumaliktad na to sa Marine at baka tulungan na sila Luffy. Pero maliit yung chance na gawin yon ni Kizaru dahil nga nagpapagaling yon sa natamo niyang atake kay Luffy. At hindi yon makakatayo dahil hilo pa. Kaya hindi pwedeng si Kizaru yung nagdala ng pagkain. Isa lang ang naiisip ko na posibleng magdala kay Luffy nun na hindi talaga mapapansin. Etong taong to, tama, si Caribou. Bakit? Magaling yang si Caribou magtago kahit san. Saka diba sa Sunny, saka matatandaan natin nung nasa Wano sila, nagsabi yan si Caribou na didikit siya lagi kay Luffy. Kahit napakunwari lang at takot lang ito kay Luffy. Pero kung patunay lang yung hahanapin natin na kayang gawin ni Caribou yung magdala ng pagkain ay ito. Yung sinayan ay binigyan nga niya si Luffy ng pagkain para makarecover dahil nga nilalabanan niya nun si Kaido. Saka nasabi ko nga kanina na pinayagan ni Zoro na magstay yan sa barko nila dahil nga nalaman ni Zoro na binigyan niya ng pagkain na tinulungan niya nun si Luffy. O diba posibleng si Caribou yung gumawa na naman yan para nga mapalakas si Luffy. Kaya kahit puro kalokohan niyang si Caribou, minsan maaasahan din. At ayun nga, dahil doon pa din sa tagpo kung nasa gift ni Kuma si Bonnie at aatakihin niya si Saturn na malamang magugulo na yung Gorosei na yan. Dahil ang focus niya na ngayon ay si Kuma. At anong ibig sabihin yan? Mawawala na yung effect ng pagpapahinto sa mga bida natin. Dahil nga diba, di makagalaw sila Sanji at Franky at si Vegapunk. Kaya mukhang sa paparating na chapter ay makakakilos na yung mga yon. Pero hindi pa tapos yung laban kasi nga may mga Vice Admirals pa na nasa paligid. Dahil mukhang lahat ng mga yon nakapasok na sa isla para nga pagtulungan yung mga bida natin. Pero syempre di magpapatalo sila Sanji dahil malakas na din yung mga yan. Malay natin baka sumunod na sila Jinbei dahil nga lugi sila Luffy. At sana matalo na din ni Zoro si Lucci para naman bakbakan na talaga ang mangyari. Straw Hat versus Vice Admirals. Nababanggit na din natin kanina pa itong si Bonnie at dahil nga sa mga nakita natin sa powers niya ay kaya nga niyang imaginein yung isa sa mga gear ni Luffy. At tinatawag pa nga niya itong Nikaish style. Nasubukan nga nito yung lakas ng gear 3 na yon. Nung nilabanan nga niya si Alpha at ang lakas nun pero hindi ito umobra kay Saturn. At nanghina nga itong si Bonnie nung sinuntok niya itong Gorosei. Pero may dahilan naman ito dahil nga yung powers ni Bonnie ay galing kay Saturn. At sabi nga nito na hindi pa din fully control ni Bonnie yung powers niya. Dahil nga parang nawawala na yung paniniwala niya na totoo nga itong si Nika. Pero paano kung malaman ni Bonnie na itong si Luffy ang Sun God Nika? Paano nga ba niya malalaman? Syempre, wala nang iba kundi kay Kuma. Dahil si Kuma alam niya na itong si Luffy ang Sun God Nika na hinahanap nila ni Bonnie. Ang saya siguro makita yan na harap-harapan ng masisilayan ni Kuma yung form ni Nika na matagal na niyang pangarap na makita na posibleng mangyari sa next chapter. At syempre, sa panghuli nating prediction ay dahil nga diba itong si Luffy ay nabigyan na ng pagkain para nga makarecover at lumakas. Posibleng sa parating na chapter ay babangon na to at baka bigla na lang nitong suntukin si Saturn na ito pa naman yung kinakatakutan ni Saturn na makalaban. Pero paano kung hindi lang si Luffy at si Kuma yung makalaban ni Saturn? Dahil pag nakita na ni Bonnie yung totoong itsura ni Nika ay makukumpleto na nito yung powers niya na baka magaya na nito yung anyo ni Luffy at mapalakas pa nito yung kapangyarihan niya. Yari ngayon si Saturn, Kuma, Bonnie at si Luffy yung kakalabanin niya. At ang saya niyan makita kasi nga dapat talagang magulpe si Saturn dahil sa mga kasamaan na ginawa niya, lalo na kay Kuma. At posible na makarecover na talaga si Luffy dahil nakakain na siya sa nakaraang chapter. Kaya nakaka-excite yan kapag bigla na lang inatake ni Luffy si Saturn at napatumba niya itong Gorosei. Sa lahat ng nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Ang mga pwedeng mangyari sa paparating na chapter, comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!